Shabbat Shalom at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at Light of Messiah Ministries Canada. Ngayong araw ng kapahingahan, samahan niyo kaming muli sa ating weekly Torah portion na nakatutok ngayon sa buhay ni Jacob. Unawain natin ang kanyang karakter, ang kanyang work ethics, ang kanyang paggalang at pagkilala sa ating manilikha at Lord of Lords ng kanyang lolong si Abraham at amang si Isaac. Bakit mahal na mahal siya ng Panginoon? Na hanggang sa kanyang mga anak at lahi sa ngayon ay nararanasan ang mga pagpapalang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Ito ang istoryang nagpapatunay kung paano nagpasimula ang bansang Israel. Bakit hanggang ngayon ay damang-dama nila at nararanasan nila ang mga pagpapala ng Panginoon, kahit po yung mga taong yumakap sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At tayo po na mga naniniwala sa ating Mesiyas, Yeshua, ay nakaklib sa Israel, kung kaya anumang pagpapala meron sila, ay pwede pala nating ma-attain dahil sa kanyang mga kapahayagan at mga pangako. So, masusundan po natin yan maya-maya lang na ihatid sa atin ni Brother Richard Season. At alam niyo ba na kung wala ang Israel ay hindi natin makikilala ang tunay na Panginoon at ating tagapagligtas na si Yeshua Mashiach. So bago po tayo magpatuloy, ibigay po natin kay Brother Richard Season para po sa opening prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po may nalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay muli makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. At dito ay maihayag namin ang inyong Torah, ang inyong mga utos, ang inyong mga instructions, at upang maisabuhay namin itong mga kautusan ninyo ayon sa inyong kalooban. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maitanim sa puso ng bawat isang nagsasaliksik ng inyong katotohanan. At ito po ay mag-grow at magbunga na kung saan kami po ay makagawa ng mga mabubuting gawain na ayon sa inyong kalooban. Ito po muli ay binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So ang topic natin ngayon, Sister Deb, bayetsi, ano? Oh. Ang ibig sabihin nito sa Hebreo ay ang siya'y umalis, ano? Siya'y lumisan. Si pertaining kay Jacob ito, no? So ang verses kino-cover niya Genesis 28 at verse 10 to chapter 32 verse 3, no? Yan yung yung pinakabuod nito, Sister Deb, ang coverage nito. Ito yung 20 years na buhay ni Jacob. So nasakop ang buong 20 years na kung saan ay mula nung umalis siya sa Beersheba, na kung saan nandoon ang kanyang mga magulang, ang kanyang matandang tatay na si Isaac na bulag na, at ang kanyang matandang nanay na si Rebecca. At siya ay pumunta nga sa Haran sa utos na rin ng kanyang magulang na maghanap ng mapapangasawa. Ngunit sa kasamang palad, bagamat na siya ay pumunta, no, sa Haran na may blessing, kung bakit pagdating niya ron, wala naman na siyang dala. Wala na siyang dala eh. Nawala. Paano nawala yun? Kasi alam natin, nung nakaraang parsya, yung servant ni Abraham na naghanap ng asawa para kay Isaac ay merong provision. Kasi tradition yun eh. Si Isaac ba yun? Hindi. Kalimutan ko yung pangalan niya. Actually, hindi siya pinangalanan, Sister Deb, sa parsya, no? Wala siyang pangalan. Walang pangalan, no? Pero na-identify siya sa ibang ancient text. Ngayon, ang tawag dito, nung pumunta siya, wala siyang dala. Kaya pinaglingkod na lang siya. Kasi kung maalala natin, yung tauhan ni Abraham, maraming dalang mga ginto, mga alahas, saka may 10 camels
na dala-dala. Nung si Jacob ang pumunta, bagamat Wala. napakayaman ni Isaac, mukhang naglakad lang siya. Walang camel na dala. Oo, kasi wala namang pinainom si Leia na camel eh. Saka ano siya, saka dramatic siya. Sabi nga niya, nung pabalik na siya, Si Rachel. Si Rachel. Si Rachel, Rachel. si Rachel, oh, Rachel lang una niya na na-meet. si Rachel talagang ano niya, first love, love at first sight, no? Pero nung nakita niya si Rachel, umiyak siya. Tapos later on, makikita natin na nung pabalik na sa tatay niya 20 years after. Sabi niya, tumawid daw siya sa Jordan River na tungkod lang ang dala. Pagbalik niya, meron na siyang maraming mga pamilya, marami ng ari-arian. So, ibig sabihin talaga wala siyang dala. Wala siyang dala nung pumunta siya. So, na hindi possible 'yon kasi magko-cross ka sa 500 miles na desert. Alam mo Sister Deb, pag nag-cross ka sa 500 miles na may camel ang camels, ang laki ng camel Sister Deb, malaki pa sa kabayo 'yan eh. Yung hakbang niyan mabilis eh. 18 days. 18 days ka magbabiyahe. Pag naglakad ka, baka abutin ka ng ilang buwan. Tapos kung wala ka pandala, di ba? So, 18 days times 2. Mahigit pa, Sister Deb, kasi ang laki ng camel eh. Malaki. Okay. Maski naglalakad lang yung camel, yung hakbang niya, maski Malapad. tumatakbo yung tao, mas mabilis pa rin yung camel. Siguro mga 4 na lakad ng tao. Mahigit. Ang tangkad ng camel. Nakasakay kami, Sister Deb, ng camel eh. Talagang mataas eh. Mataas Pero talaga. maganda sa camel, umuupo siya. Umuupo siya. Para makasakay ka. Para makasakay. Tapos pag aangat yung niya, yung front leg niya. Kaya gaganon ka eh. Gaganon ka. Tapos yung likod naman niya, tatay, pag tayo mo, para ka nasa first floor eh. So kahit di ka marunong sumakay sa kabayo, sa camel, kahit sino pwede. Naglalakad lang naman yung camel, pero pwede rin siyang tumakbo, pero naglalakad lang siya. Pero yung lakad niya mabilis. Kumpara sa tao. Kasi isang hakbang lang niya, ang layo eh. Nakita ko na maglakad yan. Mga ilang lakad yon, mga 10. Mabilis. Anyway, so dito isa sa mga highlights ng parsya na to, si Jacob, ayon sa Genesis 28:12 to 22, ay nagpahinga. Sabi doon sundown. May keyword, Sister Deb, na sundown. Tapos siya ay natulog. So, start ng day, ng Hebrew day. Normally ang pagka kasi desert eh. So dapat sasabantalahin mo pang lumakad pa ng habang hindi pa sobrang dilim, di ba? Kasi mainit sa disyerto, yun lang pagkakataon mo na maaga ka alis, tapos medyo gabi pa, lumalakad ka, kahit paggabi, habang wala pang masyadong madilim, hindi ka magpapahinga. Pero ito, kasa-sundown lang, nagpahinga ka agad siya. Di ba? So may keyword, ito'y Shabbat, Sister Deb, Shabbat ito, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit? Kasi una, yun nga, nagpahinga siya sa sundown. Yung keyword na yun, sundown. Pangalawa, ay nagpakita sa kanyang Panginoon. Ang Panginoon, alam natin ito, ulit-ulit ko ito binabanggit sa mga matagal nang sumusubaybay, na hindi siya nakikipag-usap sa kanyang mga tao ng random days. Lagi lang siya nakikipag-usap ng appointed time. Maski nung panahon ni Abraham, yung 3 visitors, alam natin na Yom Teruah yun. Di ba? Tapos nung pumunta naman siya kay Jacob, kay Lot, Yom Kippur. So mga ganon, or Shabbat, mga ganon, nakikipag-usap siya. Ganon din kay Noah. Laging puro mga either Shabbat, New Moon, or Feast. Yun lang, yung mga times na nakalagay sa timetable ni Noah. Anyway, so dito, may isa pang kamanghamanghang event. Nakikita niya mga anghel, may mga paakyat. Tapos yung iba pababa. Ang mga angel po, hindi po sila nagmamarcha para lang magpasikat kay Jacob. Wala silang pakialam sa pasikat. May ginagawa sila. May ginagawa sila. Talagang umaakyat yung mga galing sa baba na angel. Umaakyat, may bumababa. Yung mga galing sa taas naman, bumababa. May swapping sila. Kasi po nakuha po yan, maski sa temple system, merong 24 division ang temple system. Ngayon, hinati-hati yan
ang mga Levites sa mga priest, hinati-hati sila na every Shabbat, one Shabbat lang sila magsiserve for 6 months. So Mm. once every 6 months, magsiserve sila ng one whole week. Tapos ang swapping, every Shabbat. Pagdating ng sundown, pagdating ng Shabbat, magsaswap na. Yung mga bagong dating sila naman magsiserve for 1 week. Yung mga luma, i-replace sila ng bago. So kaya ang mga ministering angels, umaakyat na yung galing sa baba. Tapos yung mga bago naman, bagong papalitan naman sila ng bago. Tapos ang Panginoon nasa top ng hagdan. Ando doon siya, tapos nagpakilala siya kay Jacob, no? Kaya tapos kinonfirm lang ng Panginoon yung covenant niya kay Jacob, no? Yun ang kaya makikita natin yan dito sa sa um, Deuteronomy 32:10 ata yun. Titingnan ko lang ang to make sure na sigurado ako sa passage, sa Deuteronomy 32:10. Nakalagay dito, basahin ko sa Tagalog, kanyang nasumpungan, dito sa verse 9 muna, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob, na bahaging mana niya. So patungkol ito kay Jacob, Ang kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang kinanlungan sa palibot ang kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ang kanyang mata, no? Sa English naman, sabi dito, natagpuan siya sa disyerto ng Panginoon, no? At doon niya binigyan ng instruction si Jacob, at doon siya naging paborito, naging apple of the eye. Mm. So kasi dito po walang nakuha lahat ni Iso yung binigay sa kanya ng kanyang ama para kay Jacob, para mag ng asawa, no? Sa pamamagitan sa anak ni Iso. So makikita natin yan sa ancient text. Hindi natin makikita si Genesis, no? So ngunit hindi man nabanggit sa Genesis, makikita natin bakit wala man lang siyang pang dowry, ang yaman-yaman ng kanyang ama. Mm. Not to mention na isa sa dahilan na gusto siyang patayin kasi binigyan siya ng blessing. Ang blessing po, hindi po yan lang yung blessing na salitaan. Hindi Supposedly lang mana yan, wealth. mana. Wealth yan. Ba't wala man lang siya kahit iilan, di ba? Saka maski nung nakita niya ang Panginoon, wala man lang siya pang offer kahit maliban sa maliit na oil. Hindi ka Mm. mag-o-offer ng oil sa Panginoon. Normally, sacrifice talaga. Yung animal sacrifice or at least wine. Yung tinatawag na votive offering, yung wine offering. Yung in-offer niya, oil. Kasi yun na Mm. lang natitira sa kanya. Wala na. Yun ang pinaka-precious na dala niya. Or yun na lang ang meron siya. Yun na lang hindi siguro nakuha. Kaya yun na lang binigay niya. Di ba? So anyways, yun po ang dahilan. Kaya ngayon makikita natin si Jacob. Madalas kasi siya parang, mabuti nga. Dito sa parsya na to, Sister Deb, dito na siya inapi-api. Ngayon yung mga kakampi ni Iso, yun yung nagsasabi ng buti nga, ginawa niya kasi diloko niya kapatid niya, hindi niya pinakain ng tama. Umihingi lang, mamatay-matay na eh. Ah, paano hindi pinakain ng tao? Pinakain nga niya. Kaya lang Pinakain may pero kinuhanan niya ng, kondisyon. ng ano raw, ng birthright. Kondisyon. Oh. May kondisyon, no? Para yun lang. Nag-agree naman sila, di ba? Brad, naalala ko, napakahalaga noon ng word of mouth. Kapag binitawan ng bibig mo, Of honor, hindi yeah. mo pwedeng bawiin yun. Talagang Ay, kailangan mong gawin. Ang oh. nangyari ngayon lang, may kasalanan si Iso kasi yung pinangako niya, ayaw niya ngayon, gusto Ayun ngayon niya, niyang bawiin siya gusto pang niyang, galit. siya panggalit, Oo, that is unrighteous sa harap ng Panginoon, yung yeah, magbitaw ng salita na hindi mo tutupadin. correct. Tapos, At ang actually, hindi rin niya pinahalagaan yung kanyang birthright, birthright, baliwala sa kanya, baliwala kaya lang sa kanya. So, palit pwede niya sa niyang ibenta kahit ano. O, kaya niya yes. ibenta kahit pagulang niya kahit sino eh. Oo, kaya nga, naalala ko Brad yung sinabi ng isang prophet na binanggit ng Panginoon sa kanya na Jacob I love but Esau I hate.
Yeah. Doon nagtatanong nga, bakit galit na galit siya kay Iso? Yun pala yun, yung Oo. napakahalaga ng birthright para Saka, ipagpalit mo lang sa isang sa yeah. pagkain. Technically, parang pinagpalit niya Panginoon sa pagkain eh. Ganun, Yung ano, ganun ang yung dating. actually blessing ng Oo. Panginoon sa ang Oo. birthright sa bawat panganay. Yeah. Pero Oo. binaliwala niya. Ibinigay lang niya dahil lang sa pagkain. Ngayon, Ganun lang. ngayon, Oo. intindihan na natin. Noon, Pero hindi ko yan maintindihan. hindi Noon, rin hindi ko niya rin nalalayo, maintindihan. Sister Deb, sa ano eh. Yung, yung pinagpapalit ang Panginoon dahil sa trabaho. Di ba? Yeah. Kasi yung trabaho, may pera. Yung pera pambili ng pagkain. Ganun din yun. So parang Same, dugtong-dugtong lang same din. din sa pagkain. Same din. Oo. Pakakainin mo yung ayaw ng Diyos na ayaw niya ipakain sa atin. Yan. So Yeah. anyway, nung isang makikita natin dito kay Jacob, na nung nakarating na siya sa Haran, merong yung may balon doon na kung saan doon din uminom yung nanay, Mm. di ba? Ngayon, Parehong-pareho sila. inaalis ito ng mga malalakas na tao. Nilalagyan nila ng bato para hindi kung sino lang ang gustong kumuha makakakuha. May regulation. So nangyayari doon, iniipon muna yung mga tao, iniipon muna lahat, tapos pupunta yung mga malalakas na tao sa town, yung pinaka mga leaders, aalisin nila yung bato. Tapos ngayon, organize yung mga tao. Pero si Jacob, bagamat siya'y pagod na galing ng disyerto, uhaw, pagod, at mag-isa lang siya, sobrang lakas niya, Sister Deb. Ang lakas niya na alis niya yung bato Mm. dahil nakita niya si Rachel. Dahil nag-aantay, ayaw niyang mag-antay. Napaka-gentleman ni Jacob. Mm. So, although hindi niya nga alam na yung pala, dapat antayin yung mga tao na dumami. Siya, ginawa na niya. Para, para marami ang aangat Para ng ano, sabay-sabay, hindi isa-isa ang kuha. tapos Tsaka sasarado naman. tapos isasarado, tapos napapabayaan. So, ano Mabigat nangyayari? Hindi niya. organize. Pero nagtataka ako, si Jacob, mag-isa niyang nabuksan yung takip ng Yeah, balon. kasi malakas talaga si Jacob. Mm. Malalaman din natin yan dahil nakipag-wrestling siya sa Oh, Angel. hindi lang pala siya homebody kasi dun sa previous na istorya sa magulang niya, sa bahay ng magulang niya, siya ay parang homebody na Body. marunong magluto, Pero ano yeah. siya, Actually, ang masinop. terminology na yun, sis, hindi exactly ganun, kundi more on siya ay nag-aaral ng Torah. Ang ibig sabihin nun, yung ano siya, Hmm. yung parang ang ano siya, yung term na ginamit sa Hebrew ay implication na yung tao ay nasa isang tent at nag-aaral. Parang ganon. May Yun ang panahon ibig sabihin nun. mag-aral. Hindi siya yung parang housemaid or yung Tapos mga hindi rin siya gawaing layas. bahay. Hindi Hindi layas laya. pa So rin yung isa. siya ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang hindi direct pero yun ang implication. Pag sinabing parang siya ay parang ganito may mga terminologies tayo na ginagamit na pag binanggit yon, alam na ko anong ginagawa mo. For example, sa mga Christian, pag sinabi nag-quiet time yan, hindi mo na kailangan explain na siya ay nakaupo, may nagbabasa ng Bible, at nag-meditate. Pag sinabing quiet time, ano yung quiet time? Pag hindi nila alam. Yung mga Quiet yung mga time. ibang mga tao sa ibang generation or yung mga hindi Christian, hindi nila maintindihan na yan, nagka-quiet time yan. So, ganun din yon. Yung term na ginamit ni kay Jacob in Hebrew, ang ibig sabihin nun, it's a term na ang tao ay actually naka-steady sa bahay at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Anyway, dito sa parsya na to, nakita niya na in love siya kay Rachel, no? So, ngayon, pinatuloy siya. Pero ito pa nga, Sister Deb, makikita natin dito na Mm. emotional si Jacob. Nung nakita niya si Rachel, umiyak siya. Bakit siya umiyak? Di ba? So, grabe na yung nasa loob niya, sobra-sobra na. Kumbaga, kailangan na niyang mailabas. Nasa Kasi, survival mode siya. ano na siya Una, na hiwalay siya sa pamilya niya. Alam niya, baka mamatay na yung tatay niya, matanda na yung nanay niya. Tapos, gusto siyang patayin ng kakambal niya. Hindi lang basta kapatid, kakambal yon si Iso.
Sabay silang lumaki, kakambal, hindi kuya, hindi kakambal mo eh, di ba? Usually, Most di ba likely ang nga medyo magkambal, close sila. kaya nga, Ito yung oh, kambal close. na hindi, Oh, magkaibang hindi close. Oh, opposite. Mm. opposite. Opposite na opposite. Pati nga yung isa makinis si Jacob, Kaya balbon mabalbon. si Iso, no? So, yun ano. Tapos yun nga yung nangyari sa kanya na kinuha lahat ng kanyang muntik na siyang patayin, tapos naglakad siya sa disyerto na pagkatagal-tagal. Nung nakarating na rin siya, eventually sa Haran, nakita niya si Rachel, naging emotional siya, umiyak siya. Tapos nagpakilala siya na siya ay anak ni Isaac na kamag-anak ng tatay ni Rachel. Ah, Mm. so ngayon, ngayon naman ito naman si Rachel, gulat na gulat. So umuwi sa kanila, sinabi sa tatay. So ito naman si Laban, oh welcome, syempre pamangkin niya yun eh. Oh sige. Tapos wala naman palang dala. Remember, alam niya yung ginawa nung servant ni Abraham, binigyan sila ng maraming pera eh. Maraming alahas, ginto, pilak, maraming binigay, di ba? Kaya para excited ulit siya nung nalaman niya na wala namang si Jacob, tapos nag-offer si Jacob ng 7 years na trabaho. Alam mo ito, Sister Deb, yung pinagtrabaho ni Jacob na 7 years, ay sobra-sobra yon. Sobra-sobra yun kasi yung dowry lang niya is enough for 1 year. Yung salary niya for 1 year is enough para sa dowry. Pero dahil Oo. dahil si Jacob ay talagang siya, saka siguro bata pa din si Rachel, sabi niya 7 years. Kaya si Laban naman, ayos yan 7 years. Oo, so talagang kumbaga overpay. So hindi hindi yun offer naman ni Jacob yon, hindi naman hiningi ni Laban yon. Para Pero siyang, para siyang yung worker at slave ang uh, dating parang tsaka to pagka 'di ba condition. minsan minsan pag may gusto kang bilhin na yung parang hindi makakatanggi yung bibilhan mo, bibilhin mo ng sobra-sobra sa presyo. Kunwari may Mm. lupa, ang presyo niyan kunwari 1 million lang, 'di ba? Para makuha mo, talagang gustong-gusto mo talaga ito eh. Offeran mo 5 million. Hindi makakatanggi. O in this case, si Jacob, parang 1 million tsaka 7 million. Parang gano'n ano. Hindi na makatanggi si Laban. Parang ang gandang deal. Sobra sa ganda ng deal. Kaya hindi na makatanggi. Kaya sabi ni Laban, sabi niya, ganun din naman, ano ko yung anak ko, kaysa mapunta sa iba, sa'yo na lang. Kasi Mm. sobrang ganda nung deal na binibigay niya, yung parang hard to resist eh. It's hard to resist. Pero may iba pang plano si Oo, kasi ang galing-galing ni Jacob mag-alaga ng as a shepherd, mag-alaga magaling ng siya kasi matalino si Jacob. at saka Tsaka sanay siya, umasensi siya dahil kay Jacob. dahil siya nagmamanage ng kayamanan nila ng mga flocks Meron eh. siyang Si experience. Jacob ang nag-aalaga noon. Ito yung mga finances nung nila, Marunong kabuhayan talaga siya. ng Alam niya pamilya. lahat ng gagawin niya. So, Mm. ngayon yung 7 years na yun, mabilis lang kay Jacob yon. Tapos nung ikakasal na, ang ibinigay sa kanya si Leah. O di ba? Mm. So sabi niya, syempre gabi, madilim, wala namang kuryente ron. Tinabihan siya ng babae. O, may nangyari sa kanila kasi Kala niya ito si yun eh. Rachel. Pero Mm. ito, Sister Dab, hindi lang basta ganun yon. Nung ikinasal sila, nakita niya si Rachel yon. Kasi may ceremony naman, hindi naman bigla na lang So may trick na ginawa. Hindi, kinasal talaga sila, Sister Deb. Oo. Kita niya talaga si Rachel yung kinakasal sa kanya. Okay. Ngayon, syempre may celebration gabi na nung time na iko-consummate na yung marriage, Marriage. di sige, Iba. puntahan mo na yung asawa mo, syempre madilim. O syempre pag nagsiping sila, pagising niya na umaga, hindi naman to si Rachel. Galit na galit siya ngayon. Ang kinasal siya kay Rachel tapos yung kasiping niya si Leah. Di ba? Kaya sabi naman ni hindi pwedeng ibigay yung bunso sa Bata. panganay. By the way, si Rachel sa si Leah, mga kapatid, mga kaibigan, kambal din 'yon.
kambal din sila, no? So, ngayon, sabi na lang ni Laban, i-fulfill mo lang yung 1 week na honeymoon para doon kay Leia, tapos ibibigay din niya si Rachel, no? Ibibigay din niya si Rachel. Pero condition another 7 years. Magtatrabaho na naman siya. So, parang pinagbili talaga ni Laban yung dalawa niyang anak for 14 years na profit. Yung kasi technically kung tig 1 million lang kunwari yung dalawa, tig 1 year na trabaho, di ba? So kumita na kagad si Laban ng malaki, no? Kasi magaling mag-manage si Jacob eh. So tas alam niya binibless si Jacob ng Panginoon. So kumbaga alam mo yung mga tao, may mga taong swerte. So ayaw bitawan eh. Ito swerte to, hindi ko to bibitawan. So hangga't talagang ihuhold lang siya, no? So yun ang nangyari ron. So um, ngayon walang magawa kundi gagawin niya kasi gusto pa rin niya talaga si Rachel. Ayaw naman niya maista kay Leah. Kaya lang bilang dahil mabait nga ito si Jacob, ayaw naman niyang kasi na-defile na niya si Leah, hindi naman pwedeng itaboy na niya. So ando doon na 'yon. Pero naka-stay siya kay Rachel. O si Leia, parang ano na lang, ando dun lang siya kung kailan lang pumapayag si Rachel. Ngayon, ganito yan, Sister Deb. Um, um, ang ang nagde-decide ng kung kailan pwedeng magsama si Leia sa si Jacob, si Rachel. Yan. Siya nagde-decide kasi siya talaga yung asawa, no? Saka siya yung mahal ni Jacob eh. Okay. So, at least magka-vibes man yung magkapatid. Actually, very close talaga yung magkapatid until nung Yung dumating na kambal. sa point na kambal kasi sila, pero very close sila. Actually, ang may mga school of thought na kasama si Rachel sa nag-connive para lang hindi sila magkahiwalay ng kapatid niya. So, anyway, it's a different discussion. Pero later, medyo nagkontrahan na sila O dahil parang nag-away na kasi nagkakon sila yung asawa. nainggit na si ano eh, Marami ng anak si Leia. nainggit na si Rachel. Dumating na rin sa point na nainggit na siya. Nakakaapat ng anak siya, 0 pa eh. 4-0 na eh. Kumbaga kaya sabi Hindi niya, bigyan makascore. mo rin ako ng anak kundi mamamatay ako. Sabi niya, bakit nagalit naman si Galit si Jacob? Bakit Jacob. Panginoon ba ako nagbibigay ng anak, di ba? So, galit naman si Jacob. So, anyway, so yun yung kaya nangyari, nagko-contesta na sila, nagbinigay ni Rachel yung kanyang Hanggang sa yung mga servant na maid si nila, Bilha. binigay nila kay Jacob. Oo. Tapos naman, naanakan yon. So natuwa siya, may anak na siya. Nung naman, si Leia, hindi na nagkaanak, si Silpa naman, binigay naman niya. Di ba? So, nagkaanak din. Di ba? Brad, ito yung linawin natin. Ito yung istorya na madalas medyo hindi masyadong naunawaan ng karamihan na doon sa 12 tribes na yon, sila ay galing sa ilang nanay. Apat. Apat Apat. na nanay na lahat Apat ay na naging nanay. asawa ni Jacob pero hindi sa kalooban o kagustuhan ni Jacob kundi sa kagustuhan ng kanilang mga asawa. Yan, oh. Kaya naging apat yung asawa niya. Hindi Naging dahil apat. sa gusto niya mag-asawa ng marami. Hindi, ayaw niya. Oh. So, Yes. actually, isa lang talagang gusto niya, si Rachel lang. Hindi po natin pala pwedeng gawing example si Jacob o kaya si Abraham na sila ay madami din. Okay lang pala maging marami yung asawa kasi sila Abraham nga saka si Jacob. Tingnan po natin yung naging sitwasyon nila at makikita natin na hindi nila kalooban o kagustuhan na Hindi nila magparami ng kagustuhan asawa. yun. Kundi ito ay ayon din sa sitwasyon nila at ganun din yung kanilang mga asawa ang nagdedesisyon. Kaya nga, yung mga Ano babae hindi ang asawa nagdedesisyon yan. uh, Lalaki pero with other purpose or iba yung kanilang motive. yes. Yung kay Abraham, 3 lang ang naging asawa ni Abraham. Una of course, isa lang naman talaga doon si Sarah. Sarah lang Tapos ito talaga. naman, nung hindi siya magkaanak, binigay niya si Hagar. Mm. Ngayon,
nung ano na di pero one time lang yon. One time big time lang Oo, yon hindi na Sister niya. Deb eh. Para lang anakan lang. O para lang magkaanak nga lang. Tapos wala na after that. So kasi unang-una, napakaganda talaga ni Sarah. Sabi nga. Para ipagpalit. Sobrang ganda ni Sarah eh. Saka mahal na mahal ni Abraham, no? Ngayon, nung namatay si Sarah, nag-asawa ng iba si Abraham, si ano ba ang pangalan ng asawa niya? Nasa dulo ng dila ko. Um, pero dahil bakit hindi niya binalikan si Hagar? Dahil sa patay na si Hagar bago namatay si Sarah. Nauna si Hagar namatay. Kaya nung Mm. nag-asawa ulit si Abraham, wala na si Hagar. Kaya anyways, so 'yun ang ano no, 'yun ang situation. Ngayon si naman, si Isaac, isa lang talaga asawa, si Rachel lang. And during that time, siya yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Miss Universe. So, tapos si Jacob, ang pinakasalan lang talaga niya si Rachel lang. Pero ang binigay sa kanya sa honeymoon si Leah. Tapos Mm. 1 week na pinulfill niya yung yung duty, Tradisyon. yung duty Oo. as duty niya doon sa babae yun eh, kay Leah. Tapos binigay naman si Rachel. Yan ang diyan, yan ang kwento. Ngayon, sa dalawang servant kay Bilha sa si Silpha, um tig-isang anak lang yon, Sister Deb. Mm. Isang anak. Ngayon, si Leia, 6 ang anak niya. 6 na lalaki. So, kasama dito, of course, si Ruben, Libay. nanay, si Simeon, yung pangalawa, Judah. si Judah, pangatlo, si Levi, pangatlo, si Judah, Libay. pang-apat. Tapos plus other two, no? So yung priesthood tsaka yung kingship, yung ng So, king, anak ni pareho Leah. galing kay Leia. Ngayon, si Rachel binaog ng kalaban ni Satan. Kasi Mm. akala niya manggagaling kay Rachel ang Messiah. Hindi niya alam Ah. manggagaling kay Judah. Mm. Kasi hindi naman niya alam kung anong will ng Panginoon eh. Naghumuhula lang siya eh. Kaya nung naipanganak si Joseph, so eventually nagkaanak din, no? Mm. Tapos pero ngayon tapos si Benjamin, namatay na nga si Rachel. Ngayon ang inatak naman ni Satan si Joseph. Dahil akala niya doon manggagaling ang Messiah. So yun ang binabakbakan niya. Pero hindi niya alam ang ay true Judah. Mm. So yan ay may effect later on sa futuristic na eschatology, yung study of the prophecy and the kingdom, no? Kaya later on may tinatawag na Moshiach ben Yosef and Moshiach ben David. Yan yung ibig sabihin, Messiah, son of Joseph, anak ni Jose, ni Joseph, at isang Messias na anak ni David. So prophecy yan ng Qumranic community, na kung saan galing si John the Baptist, no? So Mm. yan ito i-discuss natin yan later. Pero ito po yung naging situation doon, ano. Ngayon si Jacob, after 14 years ay kinausap na naman ni Laban. Mag-stay ka sa akin para one big happy family lang tayo. Tapos ikaw uh, suswelduhan ko kung anong gusto mo. So nagbigay na siya ng term. Pero Mm. ayon kay Jacob, binago ni Laban ang sweldo niya 10 times. Nagbabago, ito pinag-usapan lang, tapos babaguhin na naman, tapos ito na babaguhin na naman. So, pero kahit ganon, pinagpapala pa rin ng Panginoon si Jacob. Si Laban, Kaya lang nawawala muna sa yung kanya. biyena, sige. The more na Mm. nanggigipit siya, the more siyang nawawalan, si Jacob naman ang nagkakaroon. Mm. Kaya naiinggit sila, bakit
ginigipit ito pero siya pa rin ang may blessing, ang prosperous, di ba? Mm. So akala nila ninanakawan ni Jacob si Laban. So sabi niya para malinaw na hindi yung akin, yung may mga batik-batik, yung mga reject. Oo. Kayo yung mga perfect, yung puting-puti, yung ano, nakita niya madami, no? Pero yung mga batik-batik, yun ang mga dumadami. So hindi niya masasabing ninanakawan siya. Mm. Kasi pag hindi batik, di ba kay Laban Sa naman yun. kanya. Oo. Puro batik-batik yung dala ni ano ang napunta Yung kay produce Jacob. niya. Sabi niya, ba't ganito to? So, kaya dumating na sa point na sabi nila, kasi naririnig na rin na yung mga may mga ano na may mga naririnig na si Jacob na hindi na maganda. Mukhang pinagpaplanuhan na siya ng mga kapatid ng mga bayaw niya. So, mga bayaw. Minsan yung mga bayaw, Sister Deb mga, mga hipag, mga bayaw, yan, medyo may problema. Mga sulsulero. Meron, yung pag umaasenso ka na, parang pinag-aanuhan ka, pinag-iisipan ka na ng iba. Gusto nilang makaisa. No? So, masama yan. Huwag ganon. Ano? So, anyway, kaya naman pinagpapala yung mga tao kung sila'y nagsisikap. Katulad ni Jacob, nagsisikap, talagang maayos na kausap. So, huwag kainggitan. Kung gusto Mm. mong umasenso, sumunod ka sa Torah. Di ba? May Sumunod. isa sa mga lessons na nakita ko sa buhay ni Jacob, yung kahit inaapi na siya, very unrighteous na sa kanya yung turing ng kanyang in-law, hindi pa siya, parang hinayaan lang muna, hindi siya nag-complain, hindi siya nakipag-away, and yet because of that, lalo siyang pinagpala ng Panginoon. Yan ang isang Oo. karakteristik ni Jacob. Ganon din ni Abraham sa ni Isaac. Hindi sila mahilig So, reklamo. kung i-compare natin sa panahon ngayon, dapat pala ganito din tayo. Huwag Dapat. tayo Oh. basta magrereklamo kung Oh, inaapi tayo, pinagsasamantalahan tayo ng kapwa. yan. Dahil kung di tayo makikipag-away, hayaan natin ng Panginoon naman pala ay lalong nagbe-bless sa atin O kapag lalong hindi ano, tayo saka retaliate. kumakampi siya. Ang Panginoon ang Mm. kumakampi. Hindi tayo kakampihan kapag Tayo makikipag-away yung mas tayo. matapang. Oh. Kung tayo mas matapang, malamang Kaya mababatukan mo pa naman pala, tayo. hindi na kita kakampihan. Parang gano'n. Mababatukan lang tayo. So, Oo nga. tama yan, Sister Deb. Wala That's tayong very blessing good. kapag gumaganti tayo. Oh, Tama talaga yung sinabi sa ano yun, sa New Testament or yan. Messianic writing na uh, leave room for God's wrath. Kaya Yan. natin ang Diyos ang gumanti at hayaan lang natin na kung inaapi-api tayo, pwede naman tayong umiwas o tumakbo. And Yan. yet, hindi tayo pwedeng makipag-away o patuloy na yung ipapagtanggol natin. Unless otherwise na buhay mo na yung kapalit. Yan. Pwede natin i-depend yung sarili natin. Gaya ng ginawa ng Israel ngayon Yan. na nag-retaliate sila dahil sa pang-aapi ni Hamas. So Oo. nag-retaliate sila ngayon. Sino ngayon yung nag-ano sila ngayon, nung natatalo na sila, biglang nagkaroon ng ano to, Brad, yung Gusto. hold muna yung war for 4 days. Oo. Kaya kita natin kung paano hanggang ngayon ang mata ng Panginoon nasa Israel. Sa Kahit Israel. anong gawin ni Hamas, makita natin na very unrighteous sila. Makita na lang Oo. kung paano sila napaka-unrighteous pagdating sa war. It's hindi lang unrighteousness, evil na yun, Sister Grabe Deb. sila bang api. Pinapatay nila yung the way na ginagahasa nila yung mga babae, pinapatay. It's Oo, tapos binabato nila sa Israel na Israel daw ang gumagawa nun. kaya nga. Yung gawa nila, yan. Oh. Anyway, so wala na yata tayong oras, Sister Deb, ano? So, uh, Meron pa tayo mga 5 minutes. 5 minutes. 5 So, minutes sige. pa. So dito, dumating sa point na yun nga, madalas sa iniisahan ni Laban si Jacob, ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ng tip si Jacob. Hmm. Binigyan niya ng vision. Ito ang gagawin mo. Na binigyan siya ng ng tip ng Panginoon. So sabi niya kapag may panahon ng pagsisiping ng mga sheep, doon sila magsiping sa may pinagawa sa kanya.
na natutuluan ng SAP yung whatever it is, no? Oo. So, May technology si Jacob na hindi technology natin na medyo nakuha. advanced ng konti, no? Ano kaya Na ginawa? maski yung dalawang dalawang makinis na ship, ang anak nila ay may batik. So, Hmm. so yun ang nangyari. Hanggang ngayon, ano pa yan? Oo. Question, parang yung, paano kaya niya ginawa yun? Paano ginawa? Oh, yun ang ano. So parang ano yata kasi dapat kasi titingalado ng tumitingalado ng ang ship eh. Siguro parang siguro sister parang 'di ba yung yung pag may buntis yung nag-aano yung Parang naglilihi? naglilihian siguro parang ganon. So Pwede rin, maaaring kasi may ganon ano. effect din yun. Oh, may effect ano. So kaya ang nangyari doon dumami ng dumami yung mga may batik. So for 6 years ay dumami yun. Ngayon, nung nakakarinig na si Jacob na mukha na siyang merong masamang plano sa kanya si Laban at mga anak ni Oh, Laban hindi na na maganda itapon, yung tingin sa kanya. umalis na sila. Tumakbo na. Walang paalam. Oh, wala na kasi kung pagpapaalam pa lulukohin na naman siya eh. So, Pero meron na naman Brad, gagawin eh. ito yung pinagtataka ko. Pero tama yung sabi mo na ang Panginoon nakikipag-usap during 'di ba, yung Appointed time. ano niya, mga feast Appointed time. days, Feast, appointed Sabbath, feast. appointed times. Uh, Pero si Laban na unrighteous, kinausap ng Panginoon, pero hindi appointed time. hindi appointed time. Just to warn him. Just to Oh, warn him. Yan. oh, So, kinakausap pala ng Panginoon na kahit ang unrighteous, para lang warningan. warning. Si Abimelech, ganun din. Warning. Si Oh. Abimelech, kinausap ng Panginoon na random day din. Warning Si, pala yun. si ano rin, si Balaam, yung false prophet, kinausap Actually, ng pwede rin Panginoon. pala tayong warning, pwede tayong warningan ng Panginoon. Kung Pag gusto mo. pag Meron siyang kinausap tayo message. ng Panginoon ng hindi appointed time, may problema. Warning, parang warning. May problema yon. So, kasi ang Panginoon, kinakausap lang tayo pagka appointed Usually time. appointed time, Sabbath, and weekly Sabbath natin. Oo. Ito Sister Deb, ito si Shaul, si Saul, si Apostol Mm, Pablo nung naglalakad siya papuntang Damascus, kinausap siya ng Panginoon. Random day din yun, Sister Deb. Kasi kung Sabbath yun, hindi ba biyahe si Paul? yes. At that time, hindi pa siya believer. So kinausap siya ng random day. Hinarangan siya. Sabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi niya. Kinausap Yes. siya ng Panginoon. Kaya mga Panginoon. kapatid, mga kaibigan, kung dumating man sa point na kinausap kayo ng Panginoon ng Kinig random tayo. day, makinig. Kasi malamang may problema ka. Normally, ang Panginoon nakikipag-usap sa kanyang mga tao sa appointed time. So, kaya Okay. Balik tayo dun sa napaka-importante. Brad, Oh. ano yung sinabi ng Panginoon kay Laban? Sinabi ng Panginoon kay Laban na Umalis na sila. wag kang magsasalita ng mabuti o masama kay Jacob. Tama. Hmm. Oo. Binigyan siya ng warning eh. Kasi bakit hindi dapat magsalita ng mabuti? Kasi maniniwala na naman si Jacob kay Laban. Oo. Maluloko na naman eh. Niwalaan naman siya. Oo. Pag masama naman, Kahit alam na niya galit na si manloloko. Jacob, baka bumitaw na kasi punong-puno na siya. Baka Oo, ma-offend na baka talaga. bumigay. Baka bumigay na. Oo. Kaya Hmm. sabi ng Panginoon, huwag kang magsasalita kahit mabuti o Stress na masama, si yung Jacob. sakto lang. Tatamaan ka sa akin. So, So, ganun nga nangyari. kaya Ah, sabi niya, very careful siya sa sasabihin niya eh. Di ba no. napikon na nga si Jacob? Nagalit na siya eh. Pero isipin mo kung masama pa yung sinabi niya, baka nakasakit na si Sa Jacob eh. sitwasyon sila na very stressful, kailangan nilang umalis. Medyo, Kasi utos din ng Panginoon sa kanya, Brad, saka na pinauuwi na balik siya na ng kayo. Panginoon. Ito, Sister Napauwi Deb, siya. hindi siya tumakas on his own. Pinauwi na siya ng Panginoon. Sumusunod lang si Jacob Yes. sa Panginoon. Oo. So, Pinauwi na hindi siya siya umalis on his on own his own. No. Uh, decision. hindi. Galing utos din Decision ng ng Panginoon yun. Panginoon. Hmm. Inutusan siya na umuwi. So, Baga nakikinig wala siya na sa tayong Panginoon. oras, Sister Deb. Okay na, so i-wrap Uh, up natin yung ating mga natutunan. Nakita natin, siguro gusto kong i-focus dun sa karakter ni Jacob, bakit mahal na mahal siya ng Panginoon. Yung honest dealings niya sa work and service, nakita natin na naging mabuti siya manggagawa at hindi siya nang lalamang. At very patient siya na kahit ang tagal ng panahon, pinagtrabahuhan niya kung ano yung pinangako niya na pagtatrabahuhan niya, ginawa niya
Sinabi niya 7 years, 7 years. So, dalawang 7 years, naging 14 years para sa dalawang asawa. And then, he honors God dahil sa kanyang, pinakita niya yung pag-honor niya na yung natutulog siya, yung bato, pinur niya yung oil, sabihin, nandito ang Panginoon. Yung ba yung place na yung Brad na parang yun na yung Bethel. Jerusalem? Bethel. Ah, Bethel. Sa House of ngayon, God yun. means Hindi ba doon papuntang inano yung temple? between Beersheba and papuntang north. Yun, Sa okay. norte. Oo. At nakita din natin kung paano very responsible si Jacob sa kanyang mga pangako, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng kanyang minamanage na kahit tao, mga tauhan niya. Very righteous, even in the midst of unrighteousness, hindi siya nag-complain, at nakita natin na nasa kanya ang Panginoon. Dito ko naalala yung verse na sinabi ng Panginoong Yeshua, I will be with you always until the end. So ito pala ay nakiklaim lamang ng mga taong righteous na sumusunod sa Panginoon, nakikinig at hindi pala away at hindi mareklamo na Yun. nakita natin sa karakter ni Jacob. Sana makita yun sa ating lahat upang maranasan natin ng full-fledged na mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Sige, manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po muli para sa Parsha Bayit Sea, sa buhay ni Jacob, ni Jacob, na uh, isa sa mga faithful servant ninyo, Panginoon, na aming amain. Salamat, Panginoon, dahil naisulat ang kanyang buhay upang ito ay amin tularan at makita namin kung bakit nyo siya minahal ng sobra-sobra. Yes. At dahil siya po ay napakabuting tao at siya ay sumusunod sa inyong mga kautusan, siya ay hindi mareklamo, siya ay masunurin, siya ay napakabuting tao. Nawa, Panginoon, ay magkaroon din kami ng ganong karakter. Kahit maliit na porsyento lamang, Panginoon, upang mabigyan din po namin kayo ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, muli, at pagpalain po ang inyong salita at nawa ay pagyabungin niyo po ang inyong salita sa puso ng mga makakapakinig ng inyong mensahe. Sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Shalom. Shalom, Brad.